May suon na ako'y pangutanan ninyo. Nakamatikod ba mo? O nakamatikod ba mo na sa atong panahon karon nagkadaghan ni mga tao mga hakog? Makita nato ni sila may suon, for example, sa atong palibot, mga silingan nato, uban tingali, mga kailaran na to, katrabaho, no? Nga sila mubati nga angay silang trataron na espesyal o hatagan og mas daghang katungod. Gitawag na sa English og mga feeling. Ano sila? Feeling entitled. Dayon, napuning mga tao nga bisan nagpakitaan mo silang pabor. Pabor ha? Dili gyapon sila kontento. Manang gilarawan ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:1-5 nga sila to mga mapahitason, may gugmaon sa kaugalingon, may gugmaon sa kwarta, may gugmaon sa kalipayan imbis na may gugmaon sa Dios. O mo na nga kikini, isgutan ni na kini mo ni tagna niya nga mahitabo na magkadaghan ni ng klase mga tao panahon sa katapusang mga adlaw. Pero hibaloy may iso nga kini ka ug walay kayo ay kahatag ni sa usa. Example, kanang ban ingon nga gusto nila mainila, gusto nila katungod, gusto nila nga mapareha sa Diyos. Kay nung mo kang agan o kang iba, gusto nila mo sa mapareha sa Diyos. O tuon niya ito, sila nakasala, ipapahawa sila sa Eden, nagkasakit, nagkatigulang, namatay. Dayon, nainungdo mo atong mga Israelinhon dito sila sa Kamingawan. Sige reklamo, kaya pagkaon. Nagpadala sila hubang mga buntog. Inong dumato, tungod sa kakog, nag-harvest sila buntog. Kabalo mo pili na-harvest? Kung uso ang drum sa una, pero sa una bukag pa lang, no? Kabalo mo kung drum to, pila ka drum yung nakuha? 11 ka drum kada tawo. Inana kada kang pugo, tungod sa unsa? Kahakog. Tungod ato, bisilutan sila ni Jehovah, o sa man? Kamatayon. Dayon na po itong hari na si Haring Usyas. Siya ni Usyas, usa ka hakog sa pribiliyo, hari siya, gusto pa niya mahimo siya sa hataas na sasadote. So gusto niya maghalad ng insenso. O sa may gihimo ni Jehovah, gisilutan siya o sanla. Nahimo siya leper. Okay, karon sunod. Napiyuban nga hakog sa immoral na mga buhat, hakog sa sekso, hakog sa babae. Kay nung tumukinsa ng pinakakog sa nara, walay laing kudili si Hari Solomon. 700 ka asawa. Usaw pagdulog ni mo anak, no? Naapay kabit. Pwede din kabit pa, no? Nas 300. Diba? Pero ngano mayong tagadili maayo kang Solomon to. Tungod ato iyang mga babae, nitalikod siya sa pagsimba kang Jehovah. So makita na to may suon nga walay kayo ha ikahatag ni. Sa ato modernong panahon na po inana, buluyagon kayo. Anak ni saksi. Walay ngalan. Ato na lang ngalan. Robert. Wala dito Robert din di ba? Kung salay kung isa ko, ibisan ko na Robert. O, din Robert. Kini si Robert, anak ni saksi, na baptize. Pero to kay medyo buluyagon na drugs. Tapos, na-dispelo. Wala na-dispelo. Sa una man O, tatang-tang. No? Dayon, after pila katuig, nakaanggo si Robert. Ni balik sa kongregasyon. Gipasaylo sa ginikanan, gipasaylo sa mga ansano. Nakabalik. Dahil nang ninyo siya, igsuon. Di mayo.
Pero tungod lagi sa kaakog, nakasala na po. Gibiyaan na po niya ang kongregasyon. Dayon, sa tabo, namayi ng droga, dispelo, natangtang. Karon, after pila ka tuig, nagkasakit siya o AIDS. So nakita na to, bisag sa panahon na to sa karon, nagya ko inana nga tawong hakog. Sayang. Pero sa tinud lang may isuon, kani pang pagkahakog, although daghan ni siya, dili ni normal. Kung gusto mo kita pinakahambol na tao, lantaw mo ang mga bilyonaryo. Kailan mo ni Lusyutan, taging eroplano. Ingon pa nila, si Lusyutan, sa kay eroplano, economy. Bisag siya tag-aspal. Sa una to, no? Dahil yung mga officer sa PAL, to as first class, muna musunod sa Lusyutan, tanan dungo, maulaw. No? Inana. Kailan mong Henry C. Di ba? Tagiya o BDO, no? SM. Ayan, anak si Tessie. Kabalo mo mutalay o check-in sa aeroplano? Dahil mutalay po siya o check-out sa supermarket. Anak ka, bilyonarya, pero mutalay. Iyan pa ba yung supermarket, talay siya. So, dili yung nga, pagdato ka, hambugiro dili. No? Kay makita na ito ang dua ka bilyonaryo. Ingon po na ng mga saksi. Bisag dili ta bilyonaryo. No? Pakita gyapon ta nga dili ta makugon. Ngano man? Kay ato gipalabaw, ipaladi ang unsa man ang gugma. Mo na makita na to may suon nga unsay kalainan sa mga saksi o sa mga dili saksi. Ngano man kay ato magisundog ang ato may gugmaong amahan nga walay lain ko dili si Jehova nga Dios. Di ba? Si Jehova nga Dios makita nato siya nga usa siya ka mahigugmaon nga Dios. Dayon ingon ana, tud ana, ato gisundog to nasa Efeso 5:1. Usa mi isulti dinhi sa Efeso 5:1. Ingon dinhi, busa sunduga ang Dios ingong minahal nga mga anak. So atong isundog si Jehova nga Dios nga may gugmaon, kita pud sa man may gugmaon. Sige nung Isus, may gugmaon sa. Di ba makita natin yung imong gugma. Grabe. Nagpakamatay siya para sa atuang tanan. Di ba? Kita po, ingong pagpasalamat kay Ginoong Isus, ato pong gisundog ang iyang pagpakita o gugma. O kani pagpakita gugma may Isus sa tinud-anay lang, sa mga saksi, dali rani. Ngano naman tayo tekstoan na. Kabalo mo sa itong teksto? Kanang opposite sa pagkahakog. Kanang pagka manginatagol. Atong basahon. May teksto. Atong lataw ni. Buhat 20:35. Buhat 20:35. Dinita sa B part. Kasi sulti din sa B part. Dunay labang nga kalipay sa asa? Sa paghatag kaysa unsa man? Sa pagdawa. So nakita nato no? Nga mo ditang malipayon kay maninatagon ta. Pakita ta o gugma. Pero may suon, pangutana mo ni. So, nakita na to kung saan importante ang pagpakita gugma. So, ang pangutana na to, karon mauni. Unsay kinaiya sa dili hakog na gugma. Unsa yung pagkabalo nga ikaw dili hakog. Bueno, mag-atras sa tagamay. Si Apostol Pablo, sa una, kung nabala na ito ang kasaysayan, history. Kung saan ang history sa Binisaya? Ha? Kasaysayan lagi ako? Sakto lagi ko. So, si Pablo, siya gatukod sa kongregasyon sa Corinto. Karon, after 1.5 years, ato na po siya lain, magtuko na po siya ng kongregasyon. Nung dumato, karon kay na may sister
nagpadala siya o minsahero kay Pablo para magsumbong. Kailan mo kisa tong sister? Si Chloe. Kini si Chloe nagsumbong kay Pablo, no? Pinagi sa minsahero. Walay Chloe din isa. Walay Chloe. So, atos nagpasumbong siya nga, naakunoy pagbahin-bahin sa sulod sa kongregasyon sa Corinto. Nga naman, kaya na may gusto nga makakuha na kong pribilehiyo. Yun siya. Dili mi, kay Pablo mi. Napoy mi ko, dili mi ka ng Pablo, dito mi kang Apolos. Inumdo mo? Di na pa yung ay, dili mo sa ako, kay maikay ko manambal ka na, dito, tigo. Mas mayo ko. No? Dahil pa yung mayo kayo na mo mamumulong din inyo medyo kulang din mo. Mo na initabo din na nga sa Corinto. Mo nga si Pablo napugos mo, nagsulat siya sa kongregasyon. Karon may suon, sa iyang pagsulat, makita na to din na unsang tambag gihatag ni Apostol Pablo, no? Unsang tambag ang gihatag. Atong natawon tong nasa 1 Corinto dinita sa 12. 1 Corinto dinita sa 12. Dayon anita sa katapusang bahin. Kay away naman, di ba? Dinita sa 28 may suon. Sa 28. Ningon siya, ug gitudlo sa Dios ang lain-lain membro dia sa kongregasyon. Lain-lain tag regalo gikan kay Jehova. Lain-lain tag abilidad. Siya din lantawan na yung mga apostoles, mga propeta, magtutudlo, makahimong mga gamhanang mga buhat, mga gasa sa pag-ayo, buhat sa pagtapang, katakos sa pagdumala, pagsultig, lain-lain tinulungan. Lain-lain tag-abilidad niyo sa Apostol Pablo. Pero ningon siya, dini sa 31, unya, ugani, ipakita nako kaninyo ang mas labaw pa gayon. So naay surpassing with apay mas labuan ng gasa unsa man ayun siya din sa 13. Yun siya, kumayo ko mo yun din kung nagsulti ko mga pinulungan sa mga tao o mga anghel apan walay gugma unsay tawag ana nahimo kung banha nga agong o nagtaginting nga simbal. Wala. Bisag may kay speaker pero wala kay gugma. Wala kay kwenta kanino ba? Yun siya. Dayon, sa dos, o kung doon ako'y mga gasa sa pagpanagna o nakasabot ko sa tanang sagradong mga tinago, sa tanang kay balo, o kung napatunan ko ang ligong kayong pagtuo, aron ibanhin ang mga bukid, ang panwalay gugma, isasutin niyo, ako'y walay kapuslanan. Diba? Dahil sa patres, o kung ihatag na ko tanan na kung gipanag-iya. Very generous. Di ba? Aron pakaunon ang uban. O kung itugyan ako ang akong lawas, aron makapaghambog ko, apan walay gugma, sesutin ni, kini wala kayo ikahatag ang kayuhan ka na ko. So, gisutin ni Apostol Pablo, bisang nakatanan aning gift, pero wala kay gugma, wala kay kwenta kanino pa. Mao nga di-describe niya unsa man ang gugma, no? Dinhi sa 4:7 ato mabasa unsa man ang paglarawan ni Apostol Pablo sa gugma. Yun siya dinhi ang gugma taas ug pailog ug maayo. Dayon ang gugma dili seloso, kini dili mangambog, dili garboso, dili bastos, dili mangita sa kaugalingong kayuhan, dili masuk-anon kini, dili magupot og listahan sa kadaot, kini dili magsadya sa pagkadili matarong apan magsadya uban sa kamatuoran, kini muadto sa tanang butang, mutuo sa tanang butang, mulaom sa tanang butang, mulahutay sa tanang butang. So nakita na ito, gidescribe ni Apostol Pablo. Usa-usa niya, naabataan niya.
Karon ato ni isgutan may so, pero di na to isgutan tanan kay murot ato oras. Isgutan tag upat. Okay ra po mo may so. Wa mo mahimo kay upat ra man nasa outline. Mo overtime man ko. So dili sa upat. So sama ni upat. Okay. Ang unang duha mo ni ang gugma taas og pailog og maayo. Taas og pailog og maayo. Unsa may buta pasabot ani? Yung din ni love is patient and kind. So, kung nata ni may suon, hindi ta dali masuko. Hindi ta dali masuko, no? No, sama kang Jehova, bisa pag kapila ng kasalaang Israel, sige, pasaylo. Kay pasensyoso, no? Taas pailog. Dayon, makita na to din nga, palangga niya ang iyang katawhan. So, atong sundugon may suon si Haring David. Si David, sa dili pa siya hari, hero siya sa nasod sa Israel, di ba? Dagay siyang napatay. Pero nagsilo si Haring Saul. Gusto siyang patyon. Gilagas pa siya. Pero, sa mo ni David, nanimalos ba si David? Wala. 2 times pwede niyang patyon si Saul. Wala niya imuha. Di ba? Kabalo mong pila katuig nag-anto si David kang Saul? Gaanto siya o 15 years. Gulat nga namatay si Haring Saul, una siya nipuli ingon nga hari sa Israel. Dayon, paghari niya, dito na siya gilid-gilid maghari. Kabalo mo? Kaya sa Jerusalem, ito ay gahari lain. Ito ay gahari. Napayos ka anak si Saul na hari. Hulat na po siya o 7.5 years. Dahil niya natukod ang kapital, gibalhin niya dito sa Jerusalem. Inana si David, taas o pailog. No? Taas o pailog, o kung sa ganito, taas o pailog o maayo. Karon may suon, natay makita din nga laing example. Ang example ani sa modernong panahon sa Germany. Ngalan na tong sister, tinuon na ni ngalan na Gret. So kung sa Bisaya siguro Greta. Kini si Gret may suon o yang mama. Bisan tuod sila bayi, pero dako silang gamit sa Germany. Kaya naagtan sila itong World War II, pagsugod sa ni Hitler pa. Sila'y tagadala o publikasyon. So, pasabot, sila una taga makabasa, no? Dayon, ilan itong ipanagtag sa mga isuon sikreto. Muto ilang assignment. Karon, nabalaan man sa mga elder, nga katong papa ni Gret, upuser, hadlok silang musumbong isumbong sila sa Nazi. So tugad nato wala sila tagig assignment na managtag og publikasyon. So medyo subo tong duha, no? Karon di lang mao. Wala sila tagig publikasyon, di ba? Di na sila tagdos may suon. Mura sila natangtang. Kay hadlok na gina isumbong sila sa Nazi. Karon human ang World War II. Ang pangutana, ang katong kalagot ba ni Gret na pa bagyapon? Na pa? 5 katuig ito. Di ba? Lagot siya, di siya kanas man siya, no? O pero kay, di man siya nga, dahil man siya nga kuan, kanang, gipasaylo, doon ni Jehova, kaya nga no, ansya no pa man ron. Di ba? So, tungkol ato, iyan ang ipasaylo ang mga elder. No? Move on na lang siya. No? Inana, may isuon. Maayo. Wag siya magdumot. 5 katuig lang. Human may isuon, dinita sunod.
Kini muantos sa tanang butang. No, ang gugma muantos sa tanang butang. Anisgutan na rin ako to si Grep, no? Karon usa pa may suon. Kanang dili kaya himuon sa gugma. Unsa man ni? Ang gugma dili seloso. Katong Grep, nahuman ako na una ang experience sa kuan katong dili kini mo anto sa tanang butang. Karon dinhi tas dili seloso. Dili may seloso may son kay nung mo ato ni Kain. Tuod kay wala dawatan ni Jehova iyang halad, sige mo niya. Nagselos siya ka. Abel, yan di mo sige mo niya. Gipatay na si Abel. Sakto. Inundo mo Jose. Jose, damgo ko. Ako daw inyong boss. Inundo mo ato? Umadam, tanap ko kilay damgo. Niluhod po tanan ako. Lagutas ko ison. Selos, kay nga naman, dili sa damgo. Yatagan magwapo kayong sanina si David. Si Juan Jose. Tud ato, tud sa selos sa gimo nila. Sa may suon niya. Gitambog siya sa atabay ng away tubig. Dahil gibaligya siya imong ulipod sa Egypto. Di ba sakit kayo? Tungkol sa unsa man to? Selos. Di ba? So kita, dili ta angay naataan ning selos. Atong sundugon si Jonathan. Hinuno po Jonathan. Igsuon o anak ni Hari Saul. Kabalo si Jonathan nga si David maoy dihugan ni Jehova mahimong sunod sa iyang amahan. Di ba? Gustong patyo ni Saul si David. Pero si Jonathan, unsa man pa siya nga, ako na imong kwaon? Wala. Usay lipsaan ka David, protektahan kita para mahimog yung kang hari. Di ba? Wala siya unsa. Selos. Karon na isuon, na ba? Unsa man to ikaduha? Una, dili seloso. Ikaduha, ang gugma dili mangita sa kaugalingong kaayuhan. Unsa man ni may suon, usahay na magutay kita og selfish interest na. Basta ako, ayaw gilabti. Ang uban ra, ako ay gilabti. Pag gilabtan ko ninyo, bantayin mo. Di ba? Karon may suon, naingan kasi natian pero modern na punta. Kasi natian sa South America. Ang problema, wala yung ngalan. So, ito na pong ngalan, si Ruben. Wala mas Ruben. Ruben na lang Kini si Ruben, kung nasa Zoom ka, may gabi. Kini si Ruben may suon. Ang problema niya, Bible study din siya, Bible study. Okay. Na, unbaptized siya. Na siya yung negosyo. Mo ni. Yan negosyo, magamay siya upan ba? Ram. Ano? Anyiho? Nana? Ram. Pero, dili tang dagko. Kato bang pambukal-bukal na din, magawas na yung murag ram. Kay ang iyang alak, gikan mas tubo. So, ram tawag na. Ay lang ko pangutan na, kabalo lang ko kay gatrabaho ako distillery sa una. Ram tawag ana. Kanang gikan trigo, lain nga na. Muna na yung mga whiskey ana. Pero tubo, ram. Okay. Karon may suon, gusto niya magpabaptize. Gusto niya magpabaptize Karon ang problema kay ang mga elder, di man siya i-baptize. Kaya naaman daw siya negosyong ram, makahubog man daw. Ay Brad, sorry Brad, di kang baptize, kaya naman ko kay negosyong makahubog. Wala, kung unsay pwede kang reaksyon aning Ruben. Mas Ruben dagoy nga, hindi mo inom. Di ba? Number 1. Number 2, asan yun? Si Jesus gali, gali siya pinakatapayan na anak namin pa kayo. Diba? Wala po siya niyo nga.
Wala mo kabasahan ni Pablo. Sulat siya ka Timoteo, sakit yan ni Timoteo, inom ko noong gamay. Ala, para mo, binom para mulian yung sakit siya. Why siya wisgot? Yang di mo, gisara na lang niya negosyo. Kaya nga naman, napandol man ng elder. Di ba? Pwede naman. Di man ni ako na may publikasyon, no? Yearbook man ni. No? Mapandol man. Yan na rin baligya. Para mabaptize siya. So wala siya mag-insistent, no? Kaya katungod. Di ba? So makita na to na may son. So tukod ani, makailunggutan na ang gugma, unsa man, muli mas labaw pa kayo, no? Love is a surpassing way. Walay makalapig-lupig ani. Karon may suon, kiniskutan na nato kung si kayo sa gugma, walay makalabaw pa ani. At ang iskutan karon na kato na sa 13:8 sa Korinto. 1 Korinto 13:8. Unsa may sulti dinhi? Ang gugma dili gyud mulubad. Di ba? No, so love, unsa kay nang mulubad? Dili mo pain. No, love never fails. Di ba? So, usay pud pasabot ay may suon. Tingali na yung mga panahon nga nagpakita ka gugma, pero katong imong ipakita gugma, wala mo salong. Kinang dili mawala gugma, ano si Huba gali? Wala kay isa mawala gugma tao sa kahit ulo. Di ba? Love never fails. Ngun siya. Muna na kita, ingon nga kongregasyon, magpakita po tag ina ng klaseng gugma may suon. Natay iskutan. Kay nung dumatong Robert, nung sa matos Robert, nagka-AIDS. Di ba? Kay ubo-ubo sa kurug-kurug na ba? Sipon ba? Sa lain man eh. So, pa-check siya, AIDS na din siya. Karuha na may mugalam niya. Di ba sa to siya? Hakog, di ba? Karuha na may mugalam niya. Kung sa imo niya, niuli siya sa ilang balay. Nangay pasaylo siyang mama, yung papa. Pero kato sa wala na, kay bulang naman sila, no? Pero kay kato, papa, mama, love never fails man. Gidawat siya. Dahil tambong sa kongregasyon. Kita niya itong mga elder. Gidawat niya po siya. Kay love, kung sa ito, never fails. So, inanaday may suon, no? Nga, bisan pagka nang usa ka tawo nga murag lantaw nimo wala dili kay may nusuro, pero mo nakita nimo naginusol man, pakitaan niya po na itong gugma. No? Ingon, pagsundog nato sa ito langit ng amahan na si Jehovah. Tawagan ni love is not transactional. It is unconditional. Kasabot po mga na may suon. Love is not transactional. Kasabot, di kami nga, gigugma ikaw, kay gigugma mo ko mo. Dili. Pero unconditional. Muni, gugma sa ginikanan sa anak. Bisan pag pinakabugoy ng batas, paglatos mga tao, pero sa imo pinakabuutan niya po na. Kay anak man anin mo. No? So, inana magpakita gugma may suon. Hinumdumi nga ang pagpakita gugma makatakod. So, kita magpakita gugma kanunay, parehaning gini sa Top Avenue. Juntay rata, pero pinakasabaan na kongregasyon ni Brad. Kining amo, kining pinakasabaan ni. Taga-iligan din ni sila, tagdabihan yun yung managtiguma. Oo. Ha? Oo. Kining sabaan ni. Oh, bibo. Di mo may sura abot mi dito kuan kanto Surya Gapon. Katulo may patyag suga. Oh. May na dili patyag suga to kay kali naman to. Nana may so no. Love is not conditional, no? Love is not transactional. It is unconditional.
So, hinumdumi may suon na kita bisag asatan sa kusang sitwasyon mo pakita kita kanunay ug gugma. Hinumdumi ingon pa dito sa Hebrehanon 6:10, dili kalimtan ni Jehova ang ato mga maayong buhat. So kita tungod kay pakita ta gugma, sigurado ta nga napahimutan nato si Jehova o sigurado po ta na dili kalimtan ta ni Jehova nga pag-abot niya sa paraiso nga yuta, apitan dito kay ngano man kita sama niya nagpakita o gugma. Daghang salamat Brother Trinyo sa pagkatban kung unsa ang pagpakita o